Mapagpalang araw po sa ating lahat. Lagi po natin tatandaan. Isama natin si Lord sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil si Lord lang po ang ating sandigan sa araw ng ating pagbibitan at pagsubok sa buhay. Siya po si Maysura, isang malapit na kaibigan o OFW dito sa Singapore. Isang masayahing tao at siya po. Pero sa kabila ng kanyang masayahing ngiti, napag-alaman po natin na siya ay may matinding kabalaan. Siya po ay na-diagnose ng malignant stage 2 breast cancer. Halina po at ating alamin at pakinggan kung paano niya nakita ang senyales at symptom ng pinagdadaanan niya sa kain tayo guys. Si Maysura guys, si Maysura. Ito, hindi ako na. Okay na isa. A few moments later. Hello guys, welcome to Sabi's vlog. Pagbabalik ni Maysura. Gusto ko nga sana i-vlog. Hindi ko prepare para masama sa akin ang kanya. Hindi ko matanggal. Pero ngayon, okay lang. Yan guys. Yung story ay nakakaranas ng Sige nga, i-display mo nga yung nangyari sa'yo. sinusubok ako ngayon ni God. Ano kaya? Binigyan niya ako ng sakit. Masakit lang gamin, pero kailangan ko maging strong. Na-diagnose ako lately, June 17, stage 2 breast cancer. Kasi nag-started lang siya dahil nakapako siya. And after that, nakapako. Sinali ko sa amo ko. Then, nirefer niya ako agad sa specialist. After sa specialist, nirefer agad ako sa GE. After ng GE, ayun na, tuloy-tuloy na. Mammogram, scan, ayun na, biopsy. After ko pa siyang biopsy, ayun na. Yung masalimot na, grabe yung masalimot na balita. Ayun na, stage 2, balik na, stage 2. Nakita ko lang sa so, after the diagnosis, of course, parang binagsakin ng langit at lupa. Nag-iyak talaga ako, mawagod talaga ako. May tinanong ko sa sarili ko, bakit ako? Naisip ko agad yung anak ko, sanay anak ko. Una, masakit ng ngiti. Una, parang laging question ko lang. Pag tinanong ko lang sila, ang question ako, bakit ako? Kasi sana set na yung operation, ginagawa ng Diyos, ng August 2, nag-succeed yung operation. Tapos, tinanggal yung lang, sabi nung during yung operation, sabi yung kumalat. Tapos, after ng operation, kita, kumalat siya sa lymph node. Nang siya, kumalat, ito siya, ito lang siya, lymph node. Which means, yung mga cells na nagpunik sa mga ugat-ugat natin, doon siya, pero isa lang, ito lang siya, isa lang. Kaya, after nung naman nila kumalat, na-find out na kumalat, ang treatment is
nagsimula ako alas 3. Natapos ako ng alas 6. So, apat yun eh. Dalawang makasuka. Isa talagang texto sa mano-mano. Tapos isang chemo na mano-mano. Yung isa nakasabi sa texto. Nung muna ay grabe yung side effects sa akin. Alam niyo yung hangover ka after 3 hours. Yung may hangover ka, pag mulat mo ng mata mo, ayaw mo imulat yung mata mo kasi iikot ka. Iikot talaga yan. Nasaan ka na? Sa bahay ako. Sa bahay ako. Nakauwi ako. Bukas sa mga bukas alam nila. Hindi ako trabaho. Iinom ka ng tubig. Hindi mo malunok. Kasi nga, gusto mo isuka. Tapos yung lasa niya. Tapos talagang lasang kalawa. Lasang bakal siya. Lasang bakal. Kaya ako talagang gusto ko mga buhay. Hindi mo sabi nga nila para daw ako walang dinatibigay mo eh. Gusto ko yung buhay. Inuman ko sa buhay na ayaw tanggapin. Inom ba rin ako ng inom. Tapos yung mga pagkain na ganyan. Talagang as mo kainin mo siya. Lasang bakal. Pag hindi siya malamig, lasang bakal. Kasi ulit ng buhay, nag-survive. Gumaling. Kumakain ako ng kumakain. Tapos kasi pag kakain ka ng kakain, maiinim mo na release mo. Nagpapawisan mo na maiinim mo. Kaya after nung sa akin 2 days, after nung first chemo, pinapalipan ko ng buhay. Wala na epekto na po sa katawan ko. Sa mga matay lang ako at taas, kain, ganun. Tapos nung Friday guys, yun yung pangalan ng chemo ko. Tawag ko sa chemo ko essential fluid. Diba? Parang yung ano ko na, yun yung gagamitin ni God na fluid para gumaling ako. Yan, para maalis yung sumpa sa lahi namin. Yan. Yung thanks God kasi nung pangalawang chemo, smooth naman lahat. Pinapakaramdam nung makauwi ako ng bahay. Pinapakaramdaman ko yung sarili ko. Ang effect ko, maiinom ko, hinihintay ko yung hilo-hilo moment. Yung sa bahay, sa bed ko, pinasok ko na yung planggana na iihan ko, pang suka, yung mga plastic. Kasi anong first na encounter, pero thanks be to God kasi hindi ko siya nagamit. At nakapagpanood pa ako ng Netflix na isang movie. Tapos yun, walang kabilis na puso. Kaya, yun nga, dito ko napatunayan na sorry kung nagiging masyado na akong Bible publikati kasi yung experience ko lang ba na sabi nga sa Bible, even though I walk in the valley of shadow of death, I will feel not evil because you are with me, sabi God, your rod and your staff, they comfort me. Kaya kayo sa mga kapulad ko nakakaranas na ng mga subok sa buhay, kumapit lang tayo kay Lord, kaya nakakaranas. Kasi dito natin malalaman which is tested ko na. Alam ko maraming nagmamahal sa akin. Pero nung nagkaroon ako ng sakit na rin, hindi ko masakit sa part ko na iniwanan ako. Thankful ako kasi naiwan niyo at nalaman ko na may mga naiwan at may magiging sa kanila. May tunay na kaibigan, pamilya, at sa kaya be happy always. Kapag may time. Kapag yan. Enjoy lang. Ayan. Diba? Thank you kain guys. Pero ano guys, after yung third tempo, October 3, October 2, tuloy ko na yung pagtikim ko sa Pilipinas. So, uwi na po ako. Papahinga muna yung diet. Siguro wake up call na rin po ni God kasi straight ng 13 years pa na yung work. Kaya sabi ko po ni God, bibigyan na lang sa para mapagpapahinga ka muna. Appreciate ko sa inyo mga karonda.